Sa vlog na ito, sasama kayo sa amin sa isang masayang biyahe papuntang Dahilayan, kung saan sabay naming hahabulin ang lamig ng simoy ng hangin, ganda ng tanawin ng bundok, at simpleng saya ng quality time kasama ang aking pamilya. Ay, doy. Murag ang daghan tao kay katumang dato sa kwan lang. Itong isa. Itong na yung mga zipline ng daghan tao. Hi. Hey. Say hi. Hindi lang ito simpleng travel vlog, kundi isang kwento ng pahinga mula sa bising syudad, pagre-recharge ng isip, at pag-alala na mahalaga ring huminto paminsan-minsan para namnamin ang mga biyayang binibigay ng Diyos. Diya ka picture. Sige, picture ha. Welcome sa Unboxing Real Estate PH, kung saan hindi lang bahay at lupa ang ina-unbox natin, kundi pati mga karanasan, alaala, at moments na nagbibigay saysay sa ating pinaghihirapan. Kaya tara na at samahan nyo kami sa biyahe dito sa Dahilayan. Sa mga oras na ito, masayang naglalaro sina Dodoy at Daday sa playground ng Dahilayan Forest Park habang hinihintay naming maluto ang order namin para sa almusal. Sure. Oh, nabe makaklimb diya, doy. Malamig ang paligid at napakasarap ng simoy ng hangin na parang niyayakap ka ng preskong klima ng lugar. Dagdag pa ang tanawin ng luntiang mga puno at ang tahimik na ambience na talagang nakakapagparelax at nagbibigay ng quality family time na bihirang maranasan sa araw-araw na buhay sa syudad. Isang simpleng sandali na sobrang sarap balik-balikan, perfect na panimula ng araw sa Dahilayan. Sobrang nagugutom na talaga kami at sakto namang naluluto na ang mga orders namin kaya lalo kaming na-excite. Sa ganitong mga simpleng sandali pagod man sa biyahe, pero busog sa kwentuhan at tawanan, mas lalo naming na-appreciate ang pagkain at ang oras na magkakasama kami dito sa Dahilayan. Ang sunod naming ginawa ay pumunta kami sa bumper boat area kung saan sobrang excited kaming ma-experience ang pagdadrive at pagsakay ng bumper boat. Ibang klase yung saya dahil first time namin subukan ito at talagang nakakatuwa. Are you excited? Yes! Oh, look ka. Are you excited, te? Ikot po to, 360 ha, pag nakaganito ka lang parante or nakaganyan. Pwede po siyang straight, pero pag lumiko, bawi lang. Bawi lang po to, left and right lang, huwag siyang itulak-tulak. Okay, tapos lakihan nyo lang pag liko, kailangan nakatagilid to. Ganyan, okay? Tandaan nyo lang, kung saan nyo gusto pumunta, i-point na lang to. You want to drive? We're good at driving now, boy. Hi. We're now good at driving, boy. See? Lalo na habang nagbabanggaan kami sa tubig at nagtatawanan lang. Wala kasing ganitong klaseng experience sa Iligan City, kaya parang bago sa amin ang lahat. Mula sa paghawak ng manibela hanggang sa pag-iwas at pagbangga sa ibang sasakyan sa lawa. Hello. Pagkatapos namin sa bumper boat, agad naman naming sinubukan ang race luge, kaya dire-diretso kaming bumaba at bumili ng ticket. Hindi pa man kami nakakasakay, ramdam na yung halo-halong kaba at excitement,
lalo na't kita mo na yung haba at liko-likong track. Habang nakapila, tawanan kami ng tawanan at asaran kung sino ang mauuna at kung sino ang mas mabilis, parang mga bata ulit na sabik sa susunod na adventure. Sa kasamaang palad hindi na ako nakapag-video sa lodge dahil hawak-hawak ko si Dodoy at medyo mabilis takbo namin kaya for safety reason nag-focus na lang kami sa pagmamaneho. Itong mga oras na to, nakasakay kami sa van papunta sa taas ng lodge. Isa talaga sa kagandahan dito ay may libreng hatid sundo na van papunta sa mga pit stop ng lahat ng activity areas. Kaya sobrang convenient at hindi nakakapagod maglakad lalo na kung may kasama kang bata o matatanda. Pag akyat mo sa taas ng lodge, ito ang bubungad sa mga mata mo, sobrang magagandang tanawin na parang nasa ibang bansa. At dahil napapagod na ang mga kids, sa oras na ito nag-check-in na kami sa accommodation namin dito sa The Elegance Place. Hello, have a great day to all. Once again, welcome to my channel, Unboxing Real Estate PH. So today we are here in Dahilayan and we are here at The Elegance Place. So itutour ko kayo sa accommodation namin dito. We'll be staying here for 3 days and 2 nights. Actually kanina galing na kami sa Dahilayan tapos bukas babalik kami. Yung accommodation namin is, ang name niya is Amakan, and I will gonna show it to you. Alright, stay tuned and watch this video. Alright, so let's get inside. Nag-book kami sa The Elegance Place kahit na nasa 5.4 kilometers kalayo ito mula Dahilayan dahil fully booked na ang mga accommodation doon dahil peak season at honestly, naging good decision pa rin siya para sa amin. Tahimik at presko ang paligid although hindi perpekto. Kaya after ng mahabang araw ng gala at adventure sa Dahilayan, sobrang sarap bumalik sa isang place na pwedeng magpahinga ng maayos at hindi masyadong matao. Ang may-ari ng The Elegance Place ay hindi lang basta negosyante, kundi isang dedikadong triathlon athlete. Ang kanyang disiplina, determinasyon, at pagmamahal sa kalusugan ay malinaw na makikita sa bawat detalye ng kanyang property mula sa maaliwalas at malinis na kapaligiran, hanggang sa mga amenities na nakakaengganyo sa mga bisita na maging aktibo at mag-enjoy sa outdoor activities. Parang nararamdaman mo na dito, sa bawat sulok ng The Elegance, ang passion at energy ng isang taong aktibo at committed sa buhay, kaya talaga siyang lugar na nakaka-relax at nakaka-recharge ng katawan at isip. So ayan, at my back, that's our accommodation. It's the Amakan one. And ipapakita ko kung ano yung interior ng unit at saka ng accommodation na to. Great thing of this accommodation is meron siyang terrace. Actually may table dyan at saka chairs. But pinasok lang namin sa loob para magamit namin. And baka mamaya when we eat, ilalabas namin. So meron siyang terrace. Included na siya for the whole package ng accommodation. So let's get inside. Alright, so let's get inside. This is the room. So simple lang yung ano niya, yung lock niya. So let's open the door. Hello, Doy. Okay, let's open the door. Alright, so this is our room. And as you can see, alright, i-close muna natin. So this is just a regular room. Wala lang siyang aircon. But meron silang electric fan. So pasensya na kayo. May mga nakasabit na dyan kasi galing na kami dito kanina pa. What we love about this Amakan accommodation is that loft type siya. As you can see, meron siyang dalawang bed sa taas. This is the first bed and this is the second bed. Alright, so akyatin natin yan. So, nandyan yung dalawa. Hello, ate. Hello, Doy. Alright, so mamayang gabi, dyan sila matutulog. Dito si Yowen at saka dito si Cedric. Meron din siyang bed dito sa baba. Ayan, good for 2. Alright? So, akyatin muna natin before tayo pumasok sa CR, akyatin muna natin tong loft type na area na to, na bed. Hi! Hello! So, this is the first na bed, loft type bed. And this is the second loft type na bed.
For me. Alright. So, maliit lang siya. Gosh, namatay. Pa, ganap prank mama. Hmm. Close the curtains. So, this is the view when you are here upstairs. Ayan. Hi, Doy. Palok down gani. Palok down. Alright, for headroom dito sa loft niya, sa second floor, ganito yun, parang mga 3 inches or 2 inches yung taas. Ayan. For regular people and for like kids, pwede pang tumayo. Pero medyo ano na, si Dudoy nakatayo siya ngayon. Ayan. Pero pag si ate na yung nag-stand, ano na siya, Naghilap si ate. pag si ate na yung mag-stand, ayan, pakog na. Yummy! Alright, so today we will interview Cedric. Alright, so Doy, what do you think about this loft type bed? Maybe I just give it like 4.8 stars. But out of what? Out of 5. So I just made my blanket and the pillow turned into a bed on the ground. But the ground is just comfy. Like I rate the this thing that like comfy Comfy. and nice Okay. because it has a lot of good feeling. Alright. So it's 4.8 out of 5? Yeah, I give it that. Alright, thank you, Doy. You're welcome. But Hi, Ate, what do you think about your bed today, your loft type bed? overall, ang kaning room or like sani house kay really kay nice kayo siya. To be honest, bro, there's one thing di kayo ko ganahan. Ang curtains kay translucent pero it's mostly transparent. Yeah. Also, there is some lines at the door where you can see through. Right, so i-check natin yung bathroom. Bathroom, guys. Alright, so let's get inside the bathroom. Alright, so this is the bathroom. So as you can see, mayroon siyang shower, mayroon siyang saksakan dito. Ito yung ceiling. So by the way, itong ceiling na to, ito yung pangalawang loft type bed. So yan, ito yung kumbaga plywood ng loft type bed na second. So simple lang siya. Tapos may gripo, may sink dyan, tsaka meron ding, ayan. So may tabo at tsaka balde. Alright, so meron siyang exhaust area in this location. Alright, so medyo basic pa lang yung interior ng unit na to. May medyo mga kulang pa. Usually pag mga hotel, sa labas ng CR, merong dapat na mattress dyan para hindi mabasa yung labas when you go out. So dito wala pa siya. And yung mga materials at saka mga gamit dito is brand new pa siya. I think this is a very new accommodation. So let's turn off the light. So ang brand new pa talaga ng accommodation na to. Ayan. So electric fan lang. And according to the owner, pag gabi dito is sobrang lamig daw, especially this season na amihan. Masyadong malamig daw dito. Pero sa ngayon, hindi pa namin napi-feel. Sabi nga ni Ate Yowen, ayun, sabi nga ni Ate Yowen, hindi pa niya napi-feel yung lamig. Lockdown. Siguro baka mamaya Lockdown sa. paggabi is i-off na namin tong fan kasi malamig na. Alright, so ito yung review namin sa room na to. And siguro sasabihin ko lang yung mga pros at cons. So pag dito kayo gusto nyong pumunta ng Dahilayan,
it's around 5 to 7 minutes depending on traffic condition. But pag walang traffic, mga 5 minutes, malapit lang din siya. Actually, mga siguro around 5 kilometers lang siya to Dahilayan. And the reason why napunta kami dito is because ubos na talaga yung mga accommodation sa loob ng Dahilayan Forest Park. So kaya napadpad kami dito. And so far okay naman siya. So isang reason na hindi namin nagandahan dito is maraming langaw. We don't know, but baka siguro may area dito na piggery or poultry na umabot dito yung langaw, but or probably may plantation na ganyan. Pero hindi mo naman siya nalalanghap. So yung mga langaw lang is mga kanina pagdating namin mga 2 PM, marami sila sa loob. And pumapasok nga minsan din sa sasakyan kanina. Alright, so ito yung review namin and siguro narinig nyo naman yung comments nung dalawa. Probably the reason why translucent or yung curtain is see-through, it's because wala siyang aircon sa loob. Kasi pag nilagyan natin ng yung makapal na curtains, it will become hotter inside. So the reason for that is yan, para yung hangin is see-through din siya. And siguro next time lalagyan nila ng net para hindi makapasok yung mga langaw or mga mosquitoes if meron mang mga mosquitoes dito. Pero let's see, this evening may experience natin yung lamig kasi according to them mas malamig daw ngayon, and later on we will gonna try and magba-vlog tayo ulit kung gaano kalamig mamayang evening. Alright? See you later. At dahil medyo mahaba na ang video natin, see you na lang sa part 2 ng aming adventure kasama ang pamilya ko. Halika, kain tayo, magkwentuhan, at sama-sama nating maranasan ang mga susunod pang highlights ng trip namin. Salamat sa panonood, huwag kalimutang i-like at i-share ang video, at see you sa susunod kong vlogs. Bye for now.